kamay-ari! I'm back! Ayan, ang inyong kamigs na si Karen para kayo ay muling samahan sa isang makabuluhan na usapan. So ngayong hapon, tayo ay magsasama-sama. So excited na po ba ang ating mga viewers? Pwede po ba nating punuin ng heart react ang ating comment section kung talagang kayo ay excited na? Ayan, so grabe. Sige, magbabasa nga ako ng mga bumabati sa atin sa ating live. Ayan, so si Ma'am Lynn Mangahas, good day everyone. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ma'am Lynn. Sige po, at mag-heart react naman ang ating mga viewers na nakasubaybay sa ating online co-op mustahan. Ayan. 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 Hello, ma'am. Kay Ma'am Emma Gorgiano, good day. Ayan, good day din sa iyo, ma'am. Isang magandang hapon sa iyo dyan. Ayan, so sige, grabe, ramdam na ramdam ko ang energy ng mga viewers natin and maghihintay pa po ako sa mga heart react nyo. Ayan, so syempre, batiin din po natin ang ating mga viewers na nakatutok naman sa ating mga satellite offices. Ayan, kaway-kaway po sa inyo dyan. Magandang hapon po at salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating magiging talakayan ngayong hapon. So lastly, syempre, hindi natin makakalimutan na batiin ang mga nakatutok na ating mga Board of Directors, Committee Officers. Ayan, syempre ang ating GM, si GM Bert. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So para naman po sa ating mga viewers, ayan, tayo po ay mayroong inihandang attendance sheet sa ating comment section at ito po ay nakapin para po malaman namin kung ilan po ba ang nakatutok sa atin ngayon at saang area po ba kayo nagmula. Ayan. Ayan, so syempre po sa ating mga naging online co-op mustahan, hindi po nawawala ang mga exciting na games at syempre exciting na prizes din po. Ayan, so mga viewers or mga kamay-ari na nakatutok, huwag po kayong aalis at manatili pong nakatutok habang tayo ay naka-live. Ayan, samahan niyo po kami hanggang sa dulo dahil hindi po kayo mabibigo sa topic natin ngayong hapon. So, trivia lamang po mga kamay-ari bago po tayo magsimula at bago nyo po makilala ang ating mga guests ngayong hapon. Ayan. So, trivia lang po. Alam nyo po ba na ang ating kooperatiba ay malapit na pong mag-celebrate ng 40 years anniversary? Ayan. So, alam nyo po ba kung kailan tayo magpo-40 years? Ayan. Sige nga po, patingin po. Kailan po ba magsi-celebrate ng 40 years si BCC? Ayan, i-comment nyo lamang po sa ating comment section ang inyong kasagutan. Ayan, so good afternoon po sa lahat ng bumabati. Ayan, pwede po ba? Ayan. Meron po bang nakakaalam kung kailan po magpo-40 years ang ating kooperatiba? Ayan, so sige po mamaya. Ayan, so ayan. Opo. So ayan. Ayan, so sa makakahula po, ayan, mamaya ibabalikan po natin yan sa kalagitnaan po ng ating discussion. Babalikan ko po yan, kaya mag-comment lang po kayo kung kailan po ba ang 40 years ng ating kooperatiba. Ayan. So, ngayong hapon po ay tayo ay mayroong nakaka-inspire na topic. Ayan. So, dahil muli nating pag-uusapan kasama ang ating mga inimbitahang MIGS business owners. So, kung kayo po ay nakatutok nung nakaraang online co-op mustahan natin, tayo rin po ay nag-imbita ng 4 na MIGS business owner. Ayan. So, puro may business po ang ating mga ini-invite na ka-MIGS. Ayan. So, excited na po ba kayo sa ating magiging talakayan ngayong hapon? Ayan, feeling ko po kasi excited na po yung mga guests natin dito sa gilid. Parang bumubulong na po sila na, pakilala mo na kami. Excited na kaming makita ng mga viewers. Ayan. So, parang hindi daw. Ayan, so kung na-excite na kayo, ay sabay-sabay nating i-welcome ang ating 4
naggagandahan at naggagwapuhang guest ngayong hapon. Ayan, so pwede na ba silang i-reveal sa ating camera? Tara! Pwede po ba kayong kumaway sa ating mga viewers? Ayan, di ko po alam kung nanonood po ang inyong kapamilya pero artista na po ang mama at papa nyo. Ayan, so sige po. Excited na rin po akong makilala sila at I'm sure po excited na rin po ang ating mga viewers na makilala kayo at malaman po ang inyong mga istorya. Ayan, so dahil dyan, uumpisahan na po natin ang pagpapakilala sa ating mga MIGS entrepreneurs. Ayan, so magsa-start si ma'am sa kanyang pagpapakilala. Ayan. Apo. Hello. Okay na. Yes, ma'am. Naririnig ka na po sa live. Hello. Ako si Teresa Garcia. Sige po. Ako naman po si Marlon Briola. Ako naman po si Winona Mataga. Hello, good afternoon. Ako po si Jennifer Espidillon from Santo Niño, Marikina. Ayan, kung nanonood po ang kanilang mga kapamilya, ayan, pwede nyo pong i-shout out ang inyong mga mama at papa dyan sa comment section. So, ayan, so welcome po sa ating Co-op Mustahan. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kayo ay makasama namin ngayong hapon. Ayan, so ngayong hapon, ang ating pag-uusapan ay the role of ipon in my business success. Ayan, so dahil nga paparating ng ating 40 years, ay itinatampok natin yung mga natatanging kwento ng ating mga member, yung mga milestone nila, yung mga naging success nila, hindi lang sa business pero syempre pati sa larangan ng pag-iipon. Dahil tayo dito sa BCC, ayan naman po yung ating laging paalala or pahikayat sa ating mga member na tayo po ay mag-ipon kahit sa maliit lamang na halaga. So ngayon po ibabahagi ng ating mga guests na MIGS business owner ang kanilang naging kwento. Hindi lamang po sa journey ng kanilang business kundi maging sa pag-iipon. Ayan, so dahil dyan, tayo ay dadako na sa part 1 ng ating online co-op mustahan, getting to know our MIGS entrepreneurs. Ayan, so mas kikilalanin pa natin sila ng malalim. Excited na po ba kayo? Ayan, excited na silang magpakilala kaya wag na nating patagalin pa at i-reveal na natin ang kanilang mga kwento. Ayan, so syempre po, unang-una pong katanungan ko sa inyo ay ilang years na po ba tayong bilang isang kamay-ari? Ayan, sige po, ibahagi niyo po sa amin kung ilang years na po tayong member ni BCC. Yes. Yes, ako, more than 2 years na akong member. More ng than 2 BCC, years na yes. si ma'am. Si ma'am, Winona. Ako naman po, bago pa lang po ako, magwa 1 year pa lang po. Ayan. Pero I believe, ma'am, madami ka nang natutunan sa ating co-op, ma'am. Opo. Ayan. Si Sir Marlon. Since pandemic, nag-join ako sa BCC. Kaya more or less mga 5 to 6 years na rin dito sa BCC. Si Ma'am Teresa po. Ako magka 10 years na rin. Wow, 10 years na si ma'am. Ayan. Matagal na si ma'am na member. 10 years na, 5 years. Tapos si ma'am is magwa 1 year and 2 years. So, ayan, parang ang mga guests natin ngayon ay mga bagong member and mga matagal-tagal ng member. Ayan. Pero ganun pa man po, I believe, madami po silang maibabahagi sa atin ngayong hapon. Hindi naman po nasusukat sa tagal or sa ikli ng pagiging member po ang ating mga stories. Kundi ito naman po is kung paano tayo nakapag-ipon, ano yung naging journey ng ating mga negosyo, paano naging successful. Ayan, so ayan, ngayon naman po, kung nakilala na natin ang kanilang mga pangalan, ilang years na silang member ng ating kooperatiba, ngayon naman po is dadako tayo sa kanilang mga negosyo, kung ano ba yung mga pinamamahalaan nilang negosyo. Ako, meron akong kainan, bukod sa kainan, yung catering service namin na Joby Joy Catering. Tapos yung isa, yung Kitchen of Troy. At saka yung Royal Plate. At saka yung merong konting paupahan.
Madaming business si ma'am. Madami siyang catering. Sa mga viewers natin na naghahanap ng catering services, ayan, baka magbo-birthday ang inyong mga kapamilya, pwedeng-pwede nyo po si ma'am kontakin. thank Ayan. you. Mag-message Contact us. Apa. Mag-message lang po kayo sa ating Meron kami Facebook sa FB. page. Apa. Ayan, ma'am. Sige, ma'am. Ano pong pangalan ng inyong Facebook Yun din, page? sa FB, yung Kitchen of Troy. Meron yung Joby Joy at saka yung Royal Plate. Ayan. So, i-chat nyo lang sila sa kanilang Thank you. Facebook page. Thank you. Ayan. Pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page para po maibigay namin ang contact number nila, ma'am, sa inyo. Thank Tama, you. ma'am. Thank Ayan. Ang business ko naman is yung photo and video coverage na business. And then meron din akong paupahan na in-establish din dito bago pa ako magkaroon ng ibang mga venture sa buhay. Kasi mas mahalaga yung meron kang negosyo na pagsisimulan para at least meron kang paghuhugutan kung sakaling meron kang mga emergency na kailangan sa buhay mo. Lalo na ngayon tight yung budget natin kasi nga yung inflation natin sa economy mataas eh. Kaya mahalaga talaga magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Yun ang sa akin. Ayan. So, si Sir ay photo and video services. Yung pangalan pala ng photo and video is Lonix Photographics. Yung nakikater kami ng prenup, wedding, tapos may SDE, same day edit, tapos meron din kami mga product shots, at saka corporate events, meron din kaming ganun na kinikater. Yun po. Ang FB page po namin, same din, Lonix Photographics po yung yung FB page po namin. Ayan, so kung kayo po mga kamay-ari ay naghahanap ng mag-service po ng inyong photos and videos, ayan, pwedeng-pwede si Sir Marlon. Ayan, so sige, ma'am. Ako naman po, meron po kaming beauty salon and then meron din po akong mga apartment na paupahan. Yun. Then, yun po. May FB page din po kami, yung Beauty Love Salon. Visit nyo lang po kung gusto nyo pumunta. Ayan, so kompleto po ang ating package ngayon. May pagkain, may pictures and videos, may mag-aayos na para magpa-picture kay Sir, para magpa-catering kay Ma'am. O, wala na po kayong ibang hahanapin. Kontakin nyo lang po ang ating mga member. Ayan, si Ma'am naman, Ma'am Jennifer. Kami naman, meron kaming motor shop. So, yung pupunta sa birthday, may sasakyan. Hindi, may motor shop kami, 2007 pa yon nag-start. Tapos, eto lang, last year lang yung maliit na kainan namin. Parang hobby lang naman din kasi magluto. So, yung order lang, mga ganun, chill lang. Pero ang talaga yung motor shop namin kasi 2007 pa siya. So, magta 20 years na rin by next year, 2027. Tapos tama, Ma'am, nagkikater ka rin ng mga food packs, Ma'am. Nag-accept ako ng mga food packs din. Ayan. Yung carry lang, wag lang mo Ayan, so kompletos May FB recados. page din kami, Pares ni Pare. Ayan. Yan, tsaka Joel Shop. Located sa E. de la Paz, Santo Niño. Shower out sa mga taga Santo Niño. Ayan, sa mga kumakain po sa Pares, Ma'am? Pares ni Pare. Ayan, Pares ni Pare. Ayan, so kumain kayo ng Pares kila Pare. Ayan. So, kompleto po pala ang ating mga business ngayon. Pag kayo ay nasiraan during papunta sa mga events, ayan, kila Ma'am. And then, pagpapaayos po is kay Ma'am Winona. And then, ang photos and videos kay Sir Marlon. And then, ang bagsak po is sa catering ni Ma'am Teresa. Ayan. So, thank you po sa inyong pagbabahagi ng inyong mga business. And ang mga viewers po natin, ayan. So, yung mga nabanggit po nilang Facebook page, wag po kayong mahihiya na i-like, i-follow, at syempre po, kung kailangan nyo po ng services nila is i-message nyo lang po sila. Ayan, so, pagdating naman po mga ma'am and sir sa inyong mga business, bilang isang business owner po, paano naman po kayo, syempre po, nabahagi nyo kanina yung inyo pong mga business, pero syempre curious din po kami, ako at ang ating mga viewers, kung paano po kaya nagsimula ang mga successful business na ito. Kaya i-share nyo po sa amin ang maikling story po kung paano po nag-start ang inyong mga negosyo.
Ako kasi nag-start ako na mahilig talaga ako magluto eh. Tapos nagsimula lang kami sa balot-balot muna, balot na alok-alok. Tapos nagsimula ako sa catering. Nag-ipon muna ako ng mga gamit. Nag-start ako sa 50 packs. Pagkatapos, yun, unti-unti kumukuha ako ng pa 30, 40, 50. Ngayon, medyo pwede na. Kahit 200 packs, 300 packs, kagaya nung sa inyo. Tapos, nung makaipon naman, yun, nakabili ako ng kapirasong lupa. Nagtayo ako ng paupahan. Ganun lang. Ayan, so sir. Sa akin naman, ang nagsimula to, before pa akong magpunta ng abroad. Yung gratuity ko sa dati kong company, ginawa kong paupahan. Kasi ang sabi ko, kung parati na lang tayong ng tatrabaho, wala nang napupuntahan. At least yung investment ng paupahan, sure every month meron kang makukuhang income eh. Kumbaga, yung utilities mo, yung sa tubig, sa kuryente, pwede mo lang dun hugutin eh. Kapag napaayos mo na yung paupahan. At the same time, nung nakita kong may potential akong mag-abroad, wala akong maiiwan na income dun sa mga magulang ko. Kaya pinurso ko na matapos yung paupahan bago ako mag-venture sa ibang bansa. Kaya yun yung maipapayo ko na nagkaroon ako ng business mind ng ganun. Kasi nakita ko yung process ng buhay ng aking mga magulang na hindi tayo pwedeng umunlad kung sa mere na lang tayo na rank and file na trabaho. Sa negosyo talaga tayo dapat mag-pursue kasi nandun yung income na merong sustainability. Unlike kapag nasa trabaho tayo na simple lang na rank and file, anytime pwede tayong matanggal sa trabaho, magsarado yung kumpanya. Pero pag meron tayong established na business, katulad ng paupahan, for long term, mas maganda yun. Yun yung mai-share ko. Kaya bago ako nakita ko yung BCC, pinakilala sa akin ng mother ko yung BCC. Nakita ko naman na maayos yung kooperatiba. Kaya yung nakuha kong gratuity, yun yung pinangsimula ko dito sa BCC. At in the long run, nung nagkaroon na ako ng sarili kong photo and video na company, yun, doon ko pinaiikot yung return of investment. Paunti-unti sa mga gamit katulad ng printer, computer, mga camera. So kapag merong nakuhang kliyente, yung kita nun hindi ko gagalawin. Papaikot ko ulit, bibili ako ng panibagong equipment para at least sa susunod na event, meron na akong magagamit. Ganun yung ginagawa ko. Ayan, so thank you so much, Sir Marlon. Napaka-habang journey ng pagsa-start ng kanyang business. Ayan, pakinggan naman natin si Ma'am Winona. Ako naman po, nag-start po akong magkaroon ng mga apartment nung nag-abroad po kami ng asawa ko. And then, meron pong in-offer na apartment, 3 doors, sabi kung kaya na namin mabili. Then, bago mag-pandemic, nakabalik na po kami ng Pilipinas. Sabi ko, gusto ko mag-business. And then, talaga po kasi nung nasa abroad pa lang ako, mahilig ako magpasalon. Pag po kasi nalulungkot ka, di ba, pag sa ibang bansa, gusto mo ma-unwind, maalis yung stress mo, sa salon po ako napunta. Kaya sabi ko, pagdating ko sa Pilipinas, iniisip kong negosyo is salon. Nung una po kasi, nung nag-pandemic po, di ba? Actually, nagka-negosyo po ako noon na kainan. Nag-supply po kami ng mga food sa construction, ganun. Kaya lang, nagka-work po kaming mag-asawa. Kami po talaga nakatutok doon. Asawa ko taga-luto, ako taga-tinda, may mga tao kami. Kaya lang nagkatrabaho kami. Sabi ko, mukhang hindi na kaya. Kasi kami dapat yung nandun. Kaya po, nagnegosyo na lang ako ng salon na na-offer sa amin yung pwesto, which is maganda. Sa totoo lang po, nung nagpa-member po ako sa BCC, December po yun. Yung pong kinita ng salon, yun po yung pinamember ko.
Kaya po ako naging member ng BCC, which Ayun. nagustuhan ko naman po. Kaya thank you. I'm here now. Ayan, thank you Ma'am Winona. Pakinggan naman natin ang kwento ni Ma'am Jennifer. Yes, nag-start yung motor shop namin kasi hobby ng mister ko yung nagra-rides, may tropa sila sa tatay niya, tapos yung mga oldies, kung saan sila nakakarating. Minsan nasisiraan sila sa daan. Ayun, marunong naman mag-repair yung mister ko. So, nag-start yun sa garahe lang. Tapos may maliit lang na doon, tapos pupunta sa bahay, magpapagawa. Nagkaroon ng chance na umupa na kami para medyo malaki-laki na yung space niya. Ayun, hanggang tuloy-tuloy na, may mga na-invest na rin, kahit papaano na property, tapos nakapagpaaral, tapos ups and downs sa buhay, yun din na nag-support. Yun. Tapos yung small business namin na kainan naman, hobby ko lang din naman kasi magluto. Parang gusto ko lang i-share yung ano ko, luto ko kung gusto ba ng tao. So, kasi parang minsan hindi ako confident eh. Sabi ko, pag bumalik to, ibig sabihin nasarapan to. Bumabalik sila. Ayun. Hindi lang kasi masyadong yung pwesto namin, medyo tago kasi. So, yung mga nakakaalam, yung usual na minsan naliligaw lang doon, tapos bumabalik naman sila. So, sabi ko, okay pala yung luto ko. Kasi nagugustuhan ng customer. Pero actually talaga, yung sa motor shop namin, doon kami naka-invest tapos nakapagpatapos ng pag-aaral na rin mga bata. Bali, may isa akong third year naka-nursing, tapos yung isa first year college. So medyo marami pang kembot sa motor shop tsaka sa kainan para makapagpatapos ng sa bata. Ayan, ma'am. Yung naman, Ma'am Jennifer. So, di sa'yo ko na ididiretso to, ma'am. Yung next question natin. So, bilang member naman po ni BCC, ma'am, paano po nakatulong si BCC when it comes po sa paglago naman po ng ating business? So, malaking tulong si BCC kasi syempre hindi naman all the time meron kang pang-negosyo, may pangpuhunan ka. Talagang minsan nakakapos. So, andyan si BCC para tumulong, magbigay ng dagdag puhunan. So, naging malaking tulong sa amin talaga yun. Na makapag ng puhunan pandagdag sa business. Ayan. Thank you, Ma'am Jennifer. Ayan. Si Ma'am Winona naman po. Malaking tulong po si BCC sa mga nagninegosyo, lalo na meron po silang yung loan, yung pwede ka po mag-loan. So, makakapagdagdag siya sa kung ano man yung mga products gusto mong bilhin sa negosyo. May additional funds ba? So, anytime na kung gusto nating mag-loan, makakatulong ng malaki si BCC, which is talagang malaking bagay sa buhay ng nagninegosyo. Thank you. Ang kagandahan sa BCC, meron silang tinatawag na program. Yung pag nag-invest ka ng share capital mo na 100,000, meron ka kagad na kita na 10,000 outright. Kaya ang ganda ng parang kang nagbigay ng isang bagay tapos tumubo ka agad at the same time. Kaya yun yung cashback. Cashback. Yun yung pinaka nagustuhan ko kay BCC kasi walang ganung nag-o-offer kahit sa bangko. Pag naglagay ka sa bangko ng 100,000, hindi tutubo yun ng ganun. At the same day makukuha mo kaagad yung 10,000. Hindi, walang ganun. Kaya yung nakuha kong gratuity nung nagkaroon ng pandemic kasi sa real estate ako. Nagsarado yung marketing department kasi marketing manager ako doon. Hindi ko inaasahan yung ganung pangyayari. So, nag-isip ako ng isang bagay na mabilis ko makukuha yung ROI nung makukuha kong pera. Kasi ang hirap sa bangko, annual mo pa makukuha. So, nung nakita ko yung sinamahan ako ng mother ko dito sa office ng BCC, nakita ko yung program. Kapag nagbigay ka ng 100,000, meron kang makukuha outright na 10,000. Oh, sabi kong gano'n, yung gratuity kong nakuha, more or less, mga nasa 200K. So, ipinasok ko yun, meron akong 20,000, nakita ka agad. So, yung share capital ko na 200,000,
Yung kumita ka agad ng 20,000. Di ba? Saan mo makukuha yun? Kahit saang hinuha mo, kahit saang sale, hindi mo makukuha yung ganong incentive eh. So, natuwa ako. So, yung 20,000 na yun, pinang-start ko siya ng printing business. Bumili ako ng computer, bumili ako ng printer, at the same time, yung mga supplies, yung sa Xerox copy, ganon. So, pinalago ko yun. Kasi, nung pandemic, di ba napapansin ninyo, nagpapaprint ng ID para sa ayuda. So, pumipila yung tao dun sa bahay ko para at least makapagpa-xerox ng mga ID para sa ayuda. So, yung kita nun, ipinasok ko ulit dun sa BCC para tumaas yung share capital ko. Kasi nakita ko naman yung dividendong makukuha annually, maganda rin. Compared sa bangko, pag ipinasok mo yung pera mo, matutulog lang doon. Ang kikita is yung bangko itself. Pero ikaw dito sa BCC, na feel ko para akong isang member ng isang company na kapag kumita yung kumpanya, meron akong makikitang bunga or ROI, return of investment doon sa ibinigay kong pera. Yun yung kagandahan sa BCC. Thank you, Sir Marlon. Ako? Ma'am? Paano nakatulong ang ating kooperatiba sa inyong business? Okay, malaking tulong talaga. Kasi nung hindi pa ako member ng BCC, ang dami mo kakausapin bago ka makautang eh. Ang dami mo pagpakiusapan tao, bago pag hindi ka napautang, iti-chismis ka pa, hindi ka na nga napautang, di ba? Dito sa BCC kasi, natuto kami, sa totoo lang yung BCC, nung makakilala ko siya through Tita Mila Feliciano. Tapos, nung mag-member ako, kaya ako talaga nag-member para mangutang eh. Sa totoo lang, di ba? Tapos, nung nagustuhan ko naman siya at talagang nagulat ako kasi ang bilis ng process nga. Tapos natuwa ako kasi pinasok ko yung bahay ko, niloan ko sa BCC. Apo. Pero ngayon natubos ko na matagal na. Nagulat ako yung dividendo nila, wala kasi sa bangko talaga dun eh. Kaya yung bangkong 30 years ako, kinlose account ko yun. Dito ako sa BCC Tapos sinali ko yung lahat ng anak ko, lahat ng apo ko, lahat ng manugang ko, BCC member na siya. Kasi nga, sa mga pakinabang na nakuha ko, na hindi kayang ibigay talaga ng bangko. Yan. Thank you. So, kitang-kita naman po sa kanilang mga faces kung gaano po sila kasaya na i-share yung experience nila bilang MIGS member po ng ating kooperatiba. So, bago po tayo dumako sa ating short break, magbasa lang po tayo ng onting comments sa ating live po. Ayan. So, Sir George Flores, ayan, good afternoon daw po. So, good afternoon din, sir. Kay Ma'am Net Ignacio Retualo. Good afternoon. Happy to watch the live po. Ayan, thank you ma'am for watching our live. Ayan. Si Ma'am Beth San Andres, hi from Nangka, Marikina. Ayan, so shout out po sa mga taga Nangka. Ayan, so si Ma'am Tawengay Luna Borja from Parang, Marikina naman. Ayan, si Sir Mark Anthony Malen, pa-shout out po kay Ma'am Cristina Fernandez Caliboso at kay Ma'am Agnes. Ayan, shout out daw po mga ma'am from our CMA Satellite. Ayan, si ating ka-MIGS, Camille Castro. Hello po, shout out po sa District 1, MIGS members po natin. Ma'am Winona, Sir Marlon, and Ma'am Jennifer. Ayan, hello din sa iyo daw, Ma'am Camille, sabi ng ating mga guests. Ayan, so bago po tayo dumako sa ating part 2, ayan, ng ating kwentuhan. Tayo po muna ay magkakaroon ng short break. Ayan, tutok lang mga kamay-ari at kami po ay magbabalik. Ayan, we're back. Ayan, tayo ay nagbabalik sa ating online co-op mustahan. So, bago tayo dumako sa exciting part ng ating discussion, batiin ko lang ang ating Vice Chairperson, Architect Rosario Rojas, watching from Guam. Ayan, ma'am. Kaway naman po tayo kay Architect Ching. Ayan, nasa Guam po. Ayan. Hello sa iyo dyan, ma'am. Ayan. So, ngayon po,
Matapos na malaman natin ang business ng ating mga guests, ngayon naman ay aalamin natin kung paano nakatulong ang kanilang pag-iipon sa success naman ng kanilang negosyo. Ayan, so dahil dyan, ang ating pong katanungan ay bilang isang mixed entrepreneur po, paano po nakatulong ang BCC sa ating pong disiplina sa pag-iipon? Kung kanina po is sa business naman, ngayon naman po sa disiplina po natin sa pag-iipon. Yes, malaking tulong yon. Kailangan kasi, pag nagninegosyo ka, kailangan may ipon ka rin. Dahil para nakita mo kung merong kita yung negosyo mo, di ba? Ang kagalingan nga, i-ano mo sa BCC kasi maganda yung investment ng pag-iipon sa BCC kasi na-notice ko, ang tagal ko na rin nasa bangko. Wala, hindi ganun kalaki yung interest eh. Unlike dito sa BCC. Kaya nga na-explain sa akin ng mother ko, si Nanay Nati. Shout out Nanay Nati. Doon ka na sa BCC mo, dalhin yung ipon mo. Sabi niya ganun. Sabi ko. Tapos, ina-explain niya, pinapakita niya, pati yung passbook. Sabi ko, nga, no. Sabi ko, sa bangko, hindi ako ng gantong halaga. Sabi ko, ganun. Kaya maganda talaga, nag-iipon ka. Tapos, yung ipon mo, dadalhin mo sa matibay na finance institution, yung like BCC. Kasi, sa iba, hindi ganun kalaki ang, Tsaka, pag may ipon ka rin, syempre, pagka nagkaroon ng emergency, may madudukot ka nga. Sabi nga, di ba? Kung may sinuksok, may madudukot. Ayan. So, guys, hinihikayat ko kayo na mag-invest sa BCC. Kasi proven na rin namin sa family. Nakaano na rin yung brother ko dito. Lahat kami, member na kami, mga kapatid ko, pamangkin. Ayan. Si Mr. na lang ang hindi ko pa nasasali. Pero Ayun, next inaano na ko yan, siya. ma'am. Oo, malapit Next na na si yan. Mr. Yes. I am encouraging everybody na please mag-ano kayo sa BCC. Maganda siya, matibay na company cooperative. Natin kita niyo naman sa nakikita mo yung paglago dahil nakita ko, may bus na ang BCC Galing. May sasakyan na sila. Tapos sa real estate, ang dami na nila mga. So doon mo makikita lumalago talaga yung kumpanya. Ang ating kooperatiba, ma'am. Opo, ang ating co-op. Ayan. So, si BCC po ay, pati sa mga bata, ma'am, tayo rin po ay nagtuturo na sa ating mga bata po. Meron na tayong makakapagpa-member na rin po kahit yung mga 17 years old and below, ma'am, sa ating BLAB, ma'am. Apo, para maturuan po sila sa pagsisave kahit po sa maliit na halaga lang, ma'am. Ayan, sige, ma'am. Ako naman, bilang start ko pa lang po sa BCC. So, I'm looking forward na mas matuto pa ako sa pag-iipon. And then, eventually, baka yung mga anak ko na rin, sinabi ko na sa kanila, ako naman masaya dahil yung asawa ko nagpa-member na rin siya. Ayan, ma'am. Yung mga anak mo ba, ma'am, is mga bata pa, ma'am? 20 at saka 15. Ayan, ma'am. Yung si 15, ma'am, pwede pa siya sa ating BLAB, ma'am. Yun. And then, ipa-regular mo na, ma'am, yung si 20, ma'am. Ayan, Oo next nga, na yung mga next anak na mo, siya, ma'am. oo. Pero my family is also a member na po. Sila po ang nag-encourage sa akin. Parents, ma'am. Parents, brother, sister. Ayan. So ako nga yung nahuli. Ako yung matanda. Ako pa yung nahuli. Sige, thank you. Ayan, Sir Marlon. Yung may papayo ko naman sa mga viewers natin na hindi pa member ng BCC. Kapag meron kayong naipon na certain amount, see to it na ilagay ninyo dun sa profitable na institution. Kasi kung ilalagay nyo lang yan sa bulsa ninyo or sa bangko lang yan, hindi yan tutubo ng ganung kalaki. Pero the mere fact na merong BCC, ini-encourage ko kasi sa inyo, mag-invest kayo. Kasi in the future naman yung in long term naman yung yung ginagawa nating investment. Pero tip ko lang sa mga members, ilista ninyo ganito maglista kayo ng expenses ninyo at saka ng income ninyo. Kasi kung hindi kayo maglilista ng pumapasok na pera sa bulsa ninyo at yung lumalabas, kapag hindi yan nag-balance, magkakaroon ng deficit,
mangungutang ka. Kanino ka tatakbo? Kasi kulang ka dun sa ngayon darating yung school year, 'di ba? Bibili ka ng mga gamit sa anak mo. So saan ka huhugot ng ganun kung kulang yung budget mo? So I encourage lahat ng mga viewers na maglista. Kunyari, pumasok sa inyo, may trabaho ka, ang sweldo mo is nasa 20,000. O sige, lista mo yung 20,000. Ang expenses mo, magkano ang kuryente, tubig, ilagay mo na yon, ibabalance mo yon. Para at the end of the day, makikita mo, ay, wala akong tinubo, kulang pa ako, mangungutang pa ako. So, sa paglilista, maging matalino tayo. Kasi hindi parating meron tayong mahuhugot na pera sa ating trabaho. Kaya kailangan meron kang may save kang certain amount para i-push through dun sa susunod mong gagastusin. Kaya yon, yung BCC makakatulong yon kasi maganda yung nila, yung dividendo nila na ibinibigay sa members. Kasi sa annual na dividend, hindi mo siya makukuha sa mga bangko. Dito sa BCC, mataas yung rate ng interest nila. Kaya yon. Yan, si Ma'am Teresa naman, paano po kayo naturuan ni BCC when it comes po sa disiplina sa pag-iipon? Malaking tulong yung pag-iipon. Kasi sa pag-iipon kasi hindi ka kakabahan. Pag alam mong may ipon ka, kung may bigla ang emergency, pag may bigla ang kailangan na may madudukot ka. Kasi nakita ko sa BCC, nakakaipon ka na, kumikita ka pa. Kaya maganda na habang meron kang hanabuhay, may naitatabi ka talagang pag-iipon. Yun, tinuturo ko rin sa mga anak ko, sa mga apo ko, kasama na kasi lahat eh. Ayun, pag savings nila, sinama ko na rin pati mga 7 taon, 5 taon, para alam nila para mag-ipon. Kaya minsan pag nangihingi sa akin yung isang apo ko, pera ko na to, ipon ko to, ihulog ko to. Kaya ganun, importante ang may ipon talaga. Kailangan talaga ipon para hindi ka makikiusap sa tao. May madudukot ka. Thank you. Ayan, syempre po pag tayo po ay nagninegosyo, hindi rin naman po minsan naiiwasan na nakaka-encounter po tayo ng mga challenges. So, kayo naman po, meron po bang pagkakataon na sa inyo pong pagninegosyo ay kinulang po kayo sa puhunan? Ayan, ano naman po yung naging tulong na may ipon po kayo, nung ipon nyo? Sige, Sir Marlon. Maganda yung yung tanong mo na yan kasi na-experience ko sa aking negosyo yung benefit ng member ka ng BCC. Kasi meron kami certain event na kailangan naming palitan yung equipment. So, prior to dun sa event, 2 days, wala akong mapaghugutan na pera para makabili yung gadget na yon. So, takbo agad ako kay BCC at the same day, nakautang ako ng certain amount. Ibinili ko ng panibagong gadget para ma-push through namin yung event kasi corporate event yun, hindi ko na pwedeng i-cancel. Kumbaga, wala naman magpapautang sa akin ng sige, sabihin mo ng 50,000 kagad outright. 'Di ba? Mahirap eh. Dito kay BCC, apply mo lang ng 50,000, ang dali lang. Sila pang mabilis lang. Wala pang 2 oras nasa inyo na yung pera. Kesa naman doon sa iba ka magpapautang kay Kumar o kay Ranjit Singh, 'di ba? Mataas ang taas ang interest eh. 'Di ba? Tapos araw-araw pa 'yan, pupunta pa sa bahay ninyo, kakatok pa. Oo, 'di ba? Parang hassle 'yon. Dito kay BCC, text ka lang, i-remind ka lang, magbabayad na pala ako. At least convenient, hindi nakakahiya na ipang-encourage doon sa mga kapitbahay kasi 'di ba? Revolving fund, yun yung kailangan nating mga kamigs. Yung binabanggit mo yata, sir, is yung MPCL natin, yung Members Personal Credit Line po, yung 1 day lang. 1 day lang. Diba? Ang bilis Ayan po eh. yan. Merong ganung program si BCC na hindi ko nakita sa ibang mga banking institutions na ganun kabilis. Sa bangko, ang tagal, madaming dadaan ng proseso. Dito, ang bilis lang. Kaya
Kaya PCCI ka pa. yeah, totoo yun. Merong mang ganon. Tapos titingnan pa yung damit mo kung dugyot naman ng damit nito. Parang hindi makakapasa. Saka lahat ng purview. Oo. Kaya dito sa BCC, walang ganon. Pag alam nila na good payer ka ng loan, binibigyan ka pa nila ng encouragement. Sir, meron pa kaming ganito, ganyan. Meron silang mga program na gusto ka pa na lang isali. Katulad nung sa DTI, nagkaroon ng ito magandang share ko lang ta. Magandang pangyayari dahil yung printing company ko ipinasok ko kay DTI, ni-register ko. So nagkaroon kami ng parang business license na maayos. So kapag merong mga bidding sa mga corporate events or ganon, meron na akong may registered name ako na pwede kong panghawakan. Na in terms na binigay naman ni BCC nung time na magkaroon sila ng collaboration kay DTI. Kaya grateful ako kay BCC na na-register yung company namin. At nakakuha din ako ng PhilJeps para makakuha ako ng project sa government. Kaya yun yung magandang experience ko kay BCC. Okay. Si Ma'am Winona naman. Yes po. Malaki pong tulong si BCC sa akin. Kasi unang-una bago pa lang po ako member. And then, nangailangan po kami ng additional funds dun sa business. Yun po, nakatulong. And then, yun nga po, napakabilis ng process. Nagulat nga ako, as in, kaka-apply ko lang, tinatawagan na, kunin mo na po. So, talaga pong, malaking tulong. At saka, kung may nga po naipon tayo, malaking bagay po na i-invest po natin sa ganitong kooperatiba. Matatakbuhan natin siya anytime. Si Ma'am Jennifer. Bago pa lang naman din kasi ako, 2 years mahigit. Totoo, hindi ko pa na-experience na mag-loan sa BCC. Kasi hindi ko rin pa yung procedure. Pero nung sinabi ni nanay na gano'n na, parang I understand, tama ba na yung interest sa'yo pa mapupunta? Tama po ba yun? Yes. Okay. Sabi ko, ha? Ganun ba yun? Sabi ko, galing naman. Sabi ko, nangutang ka na Sa sa'yo pa ating yun. may dividend tayo, Oo, may ma'am. dividend. Sa ating share Sabi ko, capital and sa talaga? patronage Sabi ko, refund po. Oo. Kaya sabi ni nanay ko, nako, mag-ano ka ng ganyan. Sabi ko, sige, nay, sabi ko, tatry ko yan. Kasi, medyo kasi afraid ako sa utang-utang. Kasi ako kasi yung tao na pag alam kong wala akong pambayad pa, hindi ako mangungutang. Pero kasi I understand sa explanation nga ni nanay. Kasi hindi pa ako masyadong sabi niya, ganun ang procedure sa BCC. Kaya ang gandang manghiram doon. Lalo na may negosyo ka. Sabi niya, sige nay. Sabi ko, try ko yan. Kaya actually, pero sa nakikita ko sa mga nasabi na talagang maganda ang ng BCC pagdating sa mga business, may mga business owner. Nakakatulong talaga. Yung binabanggit mo, ma'am, is yung ating dividend po, yung kita ng ating co-op. And then yung ating patronage refund, ma'am, na kapag tayo po is sumusuport sa mga products ni BCC such as yung loan po, ayan, nagkakaroon po tayo ng kita sa ating patronage refund. Nakakita ng ganun. Ayan, so si Ma'am Teresa na. Ayan, ma'am. Ayan, ma'am, yung kung may pagkakataon po na inyong business na catering po is na nagkulang po sa puhunan, ma'am. Ano po yung naging role ng inyong ipon? Ayan. Parati naman ganun sa mga lahat ng business Misan sobra, misan kulang. Kadalasan, pag kinulang naman, ayun, ang malaking tulong sa akin, yung ipon nga sa BCC. Katulad nung sinasabi nga ni Sir, na madaling makiusap kasi sa BCC right away, pag minsan sila pa yung nagpipilit na, ma'am, mag-loan ka na, kumuha ka na, ganito, ganyan, Kaya, importante talaga meron kang ipon. Kasi, isang pakiusap mo lang sa kanila, lalo na sa business kasi, hindi pwedeng dumating na hindi ka kukulangin Pero, yung ako kasi, ang pag kinulang ka, ibig sabihin, palago ka. Hindi ka naman yung tawag yun, palugi. Ibig sabihin nun, lumalaki yung business mo. Kailangan mong mag-upgrade. Kaya sa ipon, yun ang tulong sa akin ng BCC. Madaling malapitan.
Thank you. Ayan. So, tayo po bilang isang makamay-ari, meron po tayong tinatawag na emergency fund. Ayan, tama po? Lahat po tayo may ganun. May emergency fund po tayo sa BCC. Ayan, sa tingin nyo po, kapag gaano naman po kahalaga yung inyong mga emergency fund as business owner po? Para sa akin, napakahalaga nito. Kasi yung father ko, nag-pass away na 2024. So, wala kaming panghuhugutan na bigla ang pagkamatay, di ba? Kasi hindi mo maiiwasan yun eh. Ganoon talaga ang buhay, di ba? Si BCC, since member naman si Papa ng BCC. So, yung lahat ng mga niya, yung sa share capital niya, nakatulong yun pandagdag dun sa sa ng process ng katawan niya sa paglibing ganun. Kasi ang hirap ng sitwasyon na pumanaw na yung mahal mo sa buhay at may utang ka pa, 'di ba? Dito kay BCC, kaya nung time ng ganung pangyayari, nag-offer si BCC ng merong St. Peter. Grinab ko na yung opportunity na yon, pati yung misis ko. Meron na rin silang St. Peter kasi ang hirap kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, yung mga mahal mo sa buhay, na problem, pighati na sa nawala ka, pighati pa rin sa bulsa nila, 'di ba? Para at least medyo may kaalwan-alwan ng konti. Si BCC nag-o-offer ng St. Peter. Kaya magandang magandang i-grab nyo yung opportunity na yon, meron silang incentive na ganun. Kaya yung emergency fund, lalo pag nagkasakit ka, saglit lang, meron ka pang huhugutan. Pero syempre, dapat, meron tayong maitatabi. Pero kunyari, kumita tayo siguro ng 1,000. Magsubi ka ng 500 dun sa emergency fund. Kasi merong ATM na binibigay si si BCC na pwede mo siyang hulug-hulugan para at least kapag nangailangan ka, madali mo ring ma-withdraw. Yun yun ang kagandahan kay BCC. Meron siyang mga iba-ibang mga alternative para makuha mo kagad yung savings mo o kaya emergency fund. Next, Ma'am Winona. Ako na, wala pa naman po. Alam ko may emergency fund. Pero hindi ko naman wini-wish na magka-emergency kami. Pero malaking bagay po iyon. Sa lahat ng pagkakataon, ang may emergency fund ay malaking tulong lalo na sa oras ng pangangailangan. So, we're not wishing the emergency, pero malaking bagay po iyon. Meron akong gusto sa narinig ko siya nung last na nakinig ako, nung General Assembly. Yung Loyola. Yung Memorial ba yan, ma'am? Oo, yung gusto ko yun. Ayan, ma'am. Sabi ng mama ko, uy, kuha tayo nga. Ay, sige, Sige, ma'am. itatanong ko pagpunta ko doon. I-endorse kita mamaya, ma'am. Sige. Ayan. Si Ma'am Jennifer, paano po nakatulong ang emergency fund kay BCC sa inyo po, ma'am, as a business owner? Malaking bagay ang emergency fund kasi emergency nga. Agad-agad. Saan ka kukuha nun? Minsan wala namang gusto magpautang na personal, di ba? Tapos, sa bagay, ayoko rin mangyaring may ganun. Emergency. Pero malaking bagay yun na may emergency fund po may tayo, emergency ma'am. fund. Malaking tulong. Ayan, si Ma'am Teresa naman. Ako, yung emergency ko, sa totoo lang, nakailang beses akong kuha dun eh. Sa emergency fund, ma'am. Sasabihin ko lang, kailangan ko na magkuha ko ng 10,000, 20,000. Bibili ako, pinapakita ko yung maintenance ko kasi nga, bilang senior. Yes, doon ma'am. ako kumukuha ng maintenance ko sa yung mga vitamins. Pinapakita ko lang yung reseta. Opo, ayan. Kaya nagagamit ko yung emergency ko. Ayan, so sa ating mga viewers, ayan, alam nyo ba na ang ating saving interest ay nagre-range mula 1.5% to 7%, at higit sa lahat, tayo po ay tax-free. Ayan po ang kagandahan kapag po tayo ay sa co-op. Ayan, tayo po ay tax-free. Ayan, so tayo po ay magkakaroon muli ng short break, at sa ating pong pagbabalik ay dadako na tayo sa ipon tips ng ating mga MIGS entrepreneur.
Ayan. So, ngayon naman po ay dadako na tayo sa tips ni Kamigs. Kung saan ay magbibigay ng tips ang ating mga Migs entrepreneur. Ayan. Syempre po sa ating mga viewers, ayan, pwede nyo pong i-comment ang inyong mga takeaways and learnings mula po sa ating mga guests. So, kung kayo po ay na-inspire sa kanilang mga kwento, pwede rin po kayong mag-iwan ng inyong kwento sa ating comment section. At ibahagi nyo po yan sa amin. Ayan. So, ngayon po, ibabahagi na ng ating mga guests ang kanilang mga ipon tips. Ayan, para sa huling pag-share po, huling katanungan po para sa ating mga bisita. Ayan, so ano naman po yung inyong maipapayo para po sa ating mga viewers pagdating po sa pag-iipon at the same time po kung sila rin po ay gusto nilang magpa-member sa ating kooperatiba. Ano naman po yung may iwan yung mensahe sa kanila or encouragement? Ayan, ganyan po as kayo po ay meron na pong experience sa ating kooperatiba. Ayan, sige po, feel free po na mag-message po sa ating mga viewers. Si Sir Marlon, feeling ko siya yung mauuna. Ganito mga kamigs, lagyan niyo ng separate yung mga gastusin ninyo. Sa personal, at saka kunyari may business kayo, i-separate din ninyo yon. Kasi wag niyong kukunin yung gagastusin ninyo sa personal dun sa business. Malulugi kayo nun. Dapat yung kita ninyo, yung neto, kailangan ninyong magbibigay kayo ng ledger na tinatawag. Matuto kayong maglista. Kasi wag niyong kukunin parati yung pera ninyo doon sa negosyo ninyo. Malulugi kayo. Yun yung tip ko sa inyo. Kaya maraming mga tindahan nalulugi kasi yung pang-araw-araw nilang gastos kinukuha nila doon sa tindahan na in which dapat hindi. Naka-separate yon dapat. Kasi at the end of the day, makikita mo kung tumubo ka ba o hindi. Kailangan mong ilista. Kasi mahirap hahanapin mo saan napunta yung tubo ko nag-invest ako ng 10 dilata bumalik sa akin 1 piraso na lang. Nasaan yung kita ko doon, di ba? Kaya mas maganda maglista kayo, mga kamigs. Yun yung pinakapayo ko sa inyo. Tapos, yung kita ninyo sa negosyo ninyo, i-try nyong magsubi. Maglagay kayo sa share capital ng BCC kasi every year may incentive sila na dividend. So, yung maganda yung ganung process, nagkakaroon kayo ng yung encouragement sa sarili niyo. Tumubo na pala yung yung hinulog kong pera sa BCC. Unlike sa bangko, yung bangko ang nagkaka-interest sa pera ninyo. Yun yung tip ko sa inyo, mga kamigs. Sige po. Ako naman po, yung tips ko po, ganito, sa salon, kung ano po yung kinikita everyday ng salon, nakaipon po yun. Then, pag end of the month, ang ginagawa ko, binubuksan ko na. Kasi nire-remit siya nung stylist ko everyday. So, meron ako isang ball, tinuhulog ko siya. Ang ginagawa ko, pag end of the month, bayaran na ng bills, tubig, ilaw, upa. Umuupa lang ako dun. So, lahat yun, pag nabayaran ko na, so, doon ko na makikita, ito yung kinita ko. Diba? Yun yung gagawin ko next kasi dahil yun talaga yung every month kong ginagawa. Ang gagawin ko, yung kinita, i-share capital ko na. Ilalagay ko. Sa ngayon kasi hindi ko pa siya pinapractice. Basta nandun lang siya, pinambibili ko ulit, nire-replenish ko yung mga gamit, ganun. Yun pa lang yung ginagawa ko. Pero this time, maganda yun. Nakakaano yung sinabi ni Kuya Marlon na magandang ilalagay siya lagi sa share capital. Pwede rin sa savings, ma'am. Savings din. Yes, It's ma'am. either of the two. Yes, Oo. ma'am. Yun po yung gagawin ko talaga. Ayan, Ma'am Jennifer. Yes. Sa akin naman, tama yung sabi ni Sir Marlon, no? Maggagawa kayo ng listahan. Kasi ako, kahit, tsaka, susweldohan mo yung sarili mo. O kapag kahit business owner ka, kasi kasama yun sa expenses yung sweldo sa pagpapalagay mo na ikaw, empleyado ka ng negosyo mo. Kasi minsan, pag nakita mo yung tubo mo, larga ka lang ng gastos, hindi mo na mo-monitor eh. So, dapat meron ka talagang monitoring dun sa
sa puhunan, tapos yung sa kinita mo, kung magkano, yung expenses mo ng araw-araw dun sa business mo. At the end of the month, makikita mo yun na ito pala yung expenses ko, ito yung kinita ko. Ganon. So, siyempre, ikaw bilang owner naman, gumagastos ka rin, nag-grocery ka rin, ganyan. So, kailangan sisweldohan mo din yung sarili mo. Na, halimbawa, may tauhan ka na, ako, kasi kami tauhan namin, isa lang, ganon. Kasama yun sa expenses Dapat, nakalista ka, tama yung advice ni Kuya Marlon na ganon. Tapos, pag nakita mo na yung kinita mo kasi, ako, ganun ang ginagawa ko. May subi na ako, nagpe-percentage ako Halimbawa, 10% para sa savings. Ay, Hulog wow. mo na sa BCC. Kasi hindi lang naman ipon ang gagamitan Tama, mo. ma'am. Siyempre, may maintenance ka, may gamot ka, utilities mo. Tama. Ganun yun Kaya kailangan marunong kang mag-manage ng pera dun sa business mo Marunong kang Hindi pwede kasi nga yung iba nangyayari. Halimbawa, merong kang isang tanggap na order. Halimbawa, ganyan. Tas ganito kikitain ko. Hindi mo pa nakukuha yung kita, nagastos mo na. Nagamit mo na siya, di ba? Kaya minsan, tayong mga business owner, wag muna tayong basta-basta na, kasi kikita ako sa Lunes ng ganito So, pwede akong bumili muna ng ganito. Di ba? Make-up, ganyan, umorder sa Shopee. Oo, di ba? Wag ganon. Wag ganon. Maging rin kayo, mapiit sa gastos nyo. Kaya sa pagninegosyo, kailangan meron kang sipag, tiyaga, diskarte, kaalaman, disiplina. Yan ang kailangan para maano mo yung negosyo mo. Hindi pwede yung larga ka lang ng larga. Tapos minsan nakikita mo, malaki kita mo, ganyan. Meron akong kakilala, nangyari, ang ganda ng negosyo niya. Sige, utang ng sasakyan, may binabayarang townhouse, ganyan. Wala na. Hindi na ano yung ano niya. Kasi na mismanagement yung kanyang ano. So, wag ganon. Kailangan talaga matyaga ka na ilista, mag-monitor sa kahit maliit lang yung negosyo mo, kahit sari-sari store lang yan. Nagkaroon na rin ako ng sari-sari store kasi naging empleyado ako. So after ng office, magtitinda ako. Kahit yung anak ko, pinababayaran ko yung kinuha. Tama, ma'am. Nakalista Tama yun. naman, ma'am. Kasi hindi naman babalik yung puhunan mo Pag puro kuha ako, kasi kami naman may ari nito, kuha ko, soft drinks, chichirya. Nililista ko yun, tapos sinisingil ko sa mister ko. Yan ang kinuha na anak ko. Ganon ang tips Kahit maliit lang yung negosyo nyo, you have to monitor, you have to go do listing para sa alam nyo kung ano yung flow ng negosyo nyo, kung kumikita ba siya o hindi. Ngayon, kung kumita ang negosyo nyo, wag kayong matakot na mag-invest. Kasi minsan sa pagninegosyo, parang sugal din yan, kailangan malakas ang loob mo meron kasing risky rin yung pagninegosyo kasi merong negosyo na talagang malaki ang capital, merong negosyo na maliit lang ang capital. Kung ang isip mo, mga small time lang, maliit lang ang capital. Pero kung malakas ang loob mo, matapang ka sa pagninegosyo, talagang nag-ano ka ng 100,000, pupuhunan ka talaga ng 100,000. Kailangan maging malakas din talaga ang loob natin. At wag nga na, kailangan matuto tayo mag-save niyan. Kaya isa rin na inaano ko sa inyo, sa BCC, doon nyo i-save yung mga naipon nyo sa negosyo nyo. Kasi talaga namang matibay na itong cooperative na to. May dadagdag lang ako regarding dun sa, kasi nakita ko yung maayos yung latag ni ate. Ganito, kailangan hands-on kayo sa negosyo. Diba, Nay? Hands-on. Yes, kayo talagang hahawak ng negosyo ninyo. Hindi nyo ipagkakatiwala sa mga kamag-anak ninyo, lalo na sa pera. Tip ko sa inyo yan, kayo ang humawak ng pera dahil alam ninyo kung paano ginastos yung pera. Kasi, wag kayong magsisisi ng ibang tao sa failures ninyo. Wag nyong gagawin yun. Dahil yung balik ng karma na tinatawag nilang karma, kung meron man yun, huwag niyong gagawing maninisin ng ibang tao. Dahil failure mo yun. Kaya kailangan, suck it up, kumbaga yung pagkakamali mo, talagang anuhin mo, maging lesson learned sa iyo yun sa pagninegosyo. Pero huwag kayong maninisi ng ibang tao. Kasi once na nanisi kayo ng ibang tao, liliit ang mundo ninyo.
Yun ang tip ko sa pagninegosyo. Kaya sa lahat ng mga kamigs, maging humble kayo, maging low profile kayo. Huwag kayong maging extravagant sa pag-expend ng pagbili ng iPhone 17 Pro Max fully paid, parang gano'n. Hindi, huwag gano'n. Huwag gano'n. Kailangan chill-chill lang kayo. Kumbaga pag pupunta kayo sa isang restaurant or pigilin ninyo yung sarili niyo mag-overspend. 'Di ba? Kasi ang magsasuffer ninyo is yung family ninyo eh. Kapag saka mangungutang ka ulit, 'di ba? Parang hindi mo pa naibalik mo yung puhunan eh. Dapat nga yung lista nandun yung threshold mo eh. Hindi ka na pwedeng sumobra pa doon. Hindi na ako makakapagbayad nito sa BCC sa susunod na gano'n. Kailangan mo munang ipunin mo muna yun. Huwag ka munang gumastos kung maaari. Yun yung tip ko sa inyo mga kamiks. Okay, si Ma'am Teresa, ang iyong ang tips mo, ang tips mo sa ating mga viewers sa pag-iipon at sa pagpapamember syempre sa ating BCC. Sa akin, importante, naging talaga sa akin ang BCC eh. Kasi, kaya yung lahat yung family ko, mga anak ko, talagang ina-encourage ko lahat na maging member. Kaya tapos, bukod sa negosyo, kasi sabi sa negosyo ko, yung kainan, malaki o maliit yung benta. Basta nagkapapakaltas ako araw-araw doon sa tindera ko ng 1,000 a day. Malaki, maliit yung benta mo. Basta yung nakapix yung 1,000 a day, pagdating ng hahatiin ko yon, kalahati sa savings ng kalahati do sa share ko. At least kasi parang yun iniipon ko para pang emergency nga, hindi ako mangungutang sa ibang tao. Kung kakailanganin ko sa negosyo, wala ako sa BCC. Kaya malaking tulong ang BCC. Kaya yung mga negosyante talaga, pinapayuhan ko, kailangan talaga meron silang BCC. Member talaga sila dapat ng BCC. Kasi sa negosyo, kapartner mo ang BCC eh. Bukod sa, ang negosyo kasi dalawang lang yan eh. Magkapatid ka talaga, hindi mo pwede paghiwalayin yung sipag at tiyaga sa negosyo. Kaya kailangan, pag negosyante ka, may sipag at tiyaga ka, at saka may BCC ka. Saka yun, pondo mo talaga yung pondo mo, sikap at tiyaga, saka BCC nga. Ayan, so nakaka-inspire ang story ng ating mga MIGS entrepreneur at ako mismo is na-inspire din sa kanilang ipon tips at syempre ang experiences nila as BCC MIGS members. So ayan po, so dito na po nagtatapos yung ating talakayan na kwentong ka-MIGS, the role of ipon in my business success. Ayan, so ngayon naman po, kagaya ng nabanggit ko po kanina, ayan, na pwede nyo pong i-share ang inyong takeaway at learnings. Ayan, dahil ang ating pong palaro ay may kinalaman sa inyong mga natutunan mula sa kwento ng ating kamig. So, ayan, ang ating palaro is What's Your Aha Moment? Ayan, so ano ba ang mechanics ng What's Your Aha Moment, kamigs? Ayan, so simple lang yan mga kamay-ari. Ang kailangan nyo lamang po ay i-share sa ating comment section kung ano po ang natutunan o naramdaman nyo habang nakikinig sa kwentong ibinahagi ng ating mga guests. At syempre, kung kayo po ay na-inspire, ayan, ibahagi nyo po yan sa amin. At ang 5 kamay-ari na may pinaka-meaningful na takeaways o aha moment, ang mananalo ng Minimart voucher worth 200 pesos na maaari nyo pong ipambili sa ating BCC Minimart. So, ayan, syempre mga kamay-ari, ang inyong pong mga magiging kasagutan or yung isi-share nyo po sa ating comment section ay amin pong babasahin at i-verify. At kayo po ay aming kukontakin para po makuha nyo ang inyong premyo. Ayan, so feel free po na mag-comment na po sa ating comment section ngayon at ayan po ay aming babasahin. So, ayan. So, once again po, ayan, thank you so much po kay Ma'am Teresa, kay Sir Marlon, kay Ma'am Winona, and kay Ma'am Jennifer. And syempre po, as a token of appreciation po, kami po ay may pin-repair na certificate po sa inyong apat. Ayan, so basahin ko lang po ang ating certificate. Ayan, certificate of appreciation is given to, ayan, so in grateful recognition of his or her invaluable contribution as a MIGS guest speaker during the online co-op mustahan with the team
Kwentong Kamigs, the role of ipon in my business success. So, given this 30th day of May 2026 at BCC Negosyo Center, Barangka, Marikina City. And syempre po signed by our chairperson ng Education Committee, Architect Rosario Q. Rojas, ang ating pong chairperson ng Board of Director, Ms. Rachel May B. Notario Reyes, and syempre po ang ating President and CEO, Mr. Roberto C. Mascariña. Ayan. So, palakpakan naman po natin ang ating mga mix entrepreneur. Ayan. So, syempre po, before po na mag-end ang ating online co-op mustahan, meron pong ipinadala na mensahe ang ating Vice Chairperson. Ayan. So, bigyan po natin ng virtual clap ang ating Vice Chairperson of BCC Board of Director and ang Chairperson po ng Education, Training and Advocacy Committee, Architect Rosario Q. Rojas. Magandang hapon po. Sa pagtatapos ng ating online co-op mustahan, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa na naglaan ng oras Ito na lang. upang makibahagi sa ating talakayan ngayong araw na ito. Marami po tayong natutunan mula sa karanasan at kwento ng ating panauhin. Tunay na ang tagumpay sa negosyo ay hindi lamang nakasalalay sa sipag at tiyaga, kundi pati na rin sa disiplina sa pag-iipon at maayos na paghawak ng pananalapi. Ang bawat pisong na itatabi natin ngayon ay maaaring maging puhunan para sa mas malaking oportunidad sa hinaharap. Naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat ang mga aral na ating napakinggan. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang ating nasisimulang ipon. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy at may malinaw na layunin. Sa pamamagitan ng tamang pag-iimpok at matalinong pagdidesisyon, mas nagiging handa tayo sa mga hamon at pagkakataong darating. Patuloy po nating pahalagahan ang mga programang tulad nito na nagbibigay ng kaalaman, inspirasyon, at pagkakataong matuto mula sa karanasan ng ating mga kapwa-miyembro. Sama-sama nating palakasin ang ating kabuhayan at higit pang paunlarin ang ating kooperatiba. Muli, ako po si Architect Ching Rojas, Vice Chairperson of the Board of Director, ay muling nagpapasalamat sa ating mga tagapagsalita at sa mga miyembrong nakiisa at sa lahat ay nambubuo ng ating co-op mustahan. Magkaroon po tayong lahat ng ligtas, masaya at produktibong araw. Maraming salamat po at mabuhay ang ating kooperatiba. May-ari, maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong hapon. So, naway na-inspire po kayo at natuto sa ibinahagi ng ating mga mix entrepreneurs. So, syempre po, wag din po kayong magpapahuli at maging updated po sa ating mga events, training, and more. So, kindly like and follow our official Facebook page, Barangka Credit Cooperative MPC, or i-follow pa ang iba pa nating social media platforms upang maging updated kayo sa latest na kaganapan ng ating kooperatiba. Ayan. Para naman po sa mga viewers natin na gustong malaman ng benefits ng pagiging isang kamay-ari, attend na ng ating free education seminar or PMES. So, every Saturday po yan, 9 a.m. to 12 p.m. via Zoom and face-to-face. So, kung nais nyo pong umattend ng face-to-face, ay pumunta lamang po kayo sa BCC Negosyo Center, 3rd floor po. O kaya naman po ay i-message nyo po kami dito sa ating FB page. And syempre po, ang ating paparating na training in partnership with DTI. So kung kayo naman po ay isang aspiring entrepreneur, startup owners o mayroon pong business na hinahandle at nais matuto tungkol sa taxes and permits, kayo po ay aming iniimbitahan sa ating paparating na training in partnership with DTI. So kung kayo po ay mayroong nais itanong sa amin, iwan lamang po sa ating comment section. So, paano ba yan mga kamay-ari? Dito na nagtatapos ang ating online co-op pustahan. Tayo po ay magkita-kita muli sa susunod. So, pwede po ba nating pusuan ng ating mga viewers? Ayan, ako po ang inyong kamigs na si Karen. Keep moving, kamigs!